Kababayan, ngayon na pong Sabado ang People Power 3. Unfortunately, yung rally namin nung November last year sa EDSA ay hindi na-identify as People Power 3. But at least, we are happy na after namin bumaba ng EDSA last year, nung November nga po, ay nag-ease yung panggigipit kay VP Sara nung mga panahon na yon. Okay? Medyo gumawa rin naman ng kaba sa Ngiwi administration ang rally namin in EDSA nung nakaraang taon. Matter of fact, at alam to ng EDSA Friday Group at ng iba pang mga grupong sumama sa amin, na si Butod pupunta ng Meralco. Tama ba, 167? Hello. And hello, EDSA Friday Group. Si Butod pupunta ng Meralco. Was it Meralco? Instead of her commuting, nag-helicopter ang lola nyo. At saka siguro para mag-ocular inspection din kung gaano nakalaki yung crowd. Alright? So siguro sabi ni Butod papuntang Meralco from Kamangyang, dumungaw siguro, konti naman ang tao, dermatology. Pero wag ka, sandamakmak na pulis ang pinadala. I-disperse pa nga dapat kami gamit yung yung fire hose ng water cannon or something ng mga bumbero, right? Kasi may dumating doon na na mga anong tawag sa kanila? Fire Department kinemilatic ko naman tawag. Bureau of Fire Protection. May dumating doon na isang tangke ng kaya lang binuhay ng mga vloggers yung camera. Sige, subukan yung i-disperse kami ng kasi tatalsik ka naman talaga mga kababayan. Pag binomba ka ng tubig, titilapon ka talaga. Mababarog ka, baka mategi ka pa. So, luckily, hindi natuloy kung paano kami i-disperse, pero dumating, tanong nyo sa, yan, kita 167. Dumating talaga dun yung truck ng bumbero, bobombahin kami ng tubig, mga ate at kuya. So, siguro nga nag-alala sila na baka lalong mag-trending yun kapag hinaras yung crowd. Ang ginawa nila, binalagbagan na lang nila ng mga sasakyan doon ng pulis yung harapan ng EDSA Shrine para hindi kami doon magtumpukan. Ay nagtagumpay sila sa ganong eksena. Tapos tinaboy kami, pinagtulakan kami. May mga gusto nga lumaban, pinigil namin, wag tayong lalaban, kakapin natin ng mga pulis. Ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. And luckily, nairaos namin last year ang peace rally in EDSA Shrine, or at least in between EDSA Shrine and Robinson's Galleria. Ngayong 13 po, Sabado po yan, ay trending sa TikTok, nananawagan na ito na ang People Power 3. Naghihinala nga po ang iba na ito ay funded by Deep State or CIA. Alam niyo mga kababayan, sabi ko nga kanina, nag-uunahan na ngayon ang iba't ibang grupo para mag-people power. Iba't iba yung kanilang motivation, okay? Yung iba ay nag-aantay kasi kung back up po, kasi ang paniniwala ng iba, yan naman siguro ang katotohanan, ang People Power 1, yung 1986, was backed up by Anemica, or maybe CIA, or maybe Deep State, whatever entity that is in the US. Kumbaga, funded. Kapag gaganyan kasi, syempre, mapaparami mo yung tao. Kasi magagastos ka eh. Pwede mong bigyan ng pakimkim, right? Kasi imbes na pumasok ng trabaho, pupunta doon. Madaling magyaya ng tao kung may pakimkim. Plus yung pagkain, yung tubig, yung palikuran. Maybe ibibili mo pa yan ng panlatag doon. What else? Mga merienda, mga rally paraphernalia, mga tarpaulin, flags, and all that. Lahat ng gastusin, malaki po talaga ang kailangan sa ganyan. And then, pamasahe, number 1 yan na problema. Kung gusto mong paramihin dyan at hindi mo maasahan ang Manila at ang neighboring provinces, hahanap ka pa ng magyayaya ka ngayon. Alam niyo, kung ako tatanungin niyo mga ate at kuya, ang pinakamagandang gawin ng taga Mindanao and Visayas, mag-caravan. Agree? Di ba ginawa yan noon? May gustong mag-caravan. Ditong 2022 lang, or maybe 2021 bago like mga November ba October nag-file ng candidacy nung 2021 ang mga tatakbo, right? And then may mga nananawagan kasi noon na tumakbo si VP Sara for presidency, for presidential position. So, para ma-encourage si VP Sara, merong nagbalak ng caravan from Mindanao, parang alay lakad or parade or sakripisyo na luluwas ng Maynila, di ba? Kung meron lang talagang tulay ang Pilipinas, at yan yata ang gustong-gustong mangyari ni VP Sara. Gusto niya na ang Pilipinas ay makilalang the land of bridges.
Kasi kailangan natin yan. Kailangan interconnected ang ating mga islands para madali i-promote ang tourism. Kung may isla lang from Siargao to Leyte, then Leyte to Samar, Samar to Bicol, Bicol, diretso na Laguna, Quezon Province, Laguna, 'di ba? Yeah, and then Manila na. Madali na yung mga caravan, madali na yung ganyan. Kaso mo, well, at least sa mga land masses, sa mga yeah, sa kalupaan, magbabike siguro, may mga dalang sasakyan, and then irororo na lang, roll on roll off, no? Isasakay na lang sa mga barge or barko yung mga sasakyan pa diretsong Maynila. Sana gawin ng mga taga Mindanao yan kasi so far, ang tingin ko, ang united po sa laban na ito ay mga Mindanaoans and mga Visayans. Ang mga taga Maynila, wala na, infiltrated na po. And ever since naman, malamya ang taga Maynila eh. Kahit sa history natin, mga ate at kuya, ang unang bumigay sa mga Kastila, ang alam ko ay ang unang nabinyagan, sino ba to? Lakandula ba yun? Sino man yung taga Maynila na unang bumigay at tumanggap ng Christian name? Katagalugan yun eh, ang alam ko. Oh, okay. Kailangan ko i-refresh yung aking memory sa history ng Philippines. But ang alam ko po, yan, sina Lakandula, kung sino man yung mga taga Maynila, yan ang unang nagpabinyag ng Christian name, no? Sila ang unang yumakap, kung di ako nagkakamali. Pero syempre, ang unang binabaan yung Limasawa or itong Kabisayaan. Where were we? Nag-uunahan na, okay, ang iba't ibang grupo para mag-people power. So ngayong Friday na paparating, I think babalik si Ka Eric sa EDSA. Samahan niyo po ang mga yan. Kung kaya niyo, kung malapit kayo, kung may panggastos, may panustos kayo, go. Kasi magiging regular po yata sila every Friday. EDSA Black Friday group ang tawag yata sa kanila or EDSA Black Friday yung kanilang event. Yun nga nakakalungkot eh. Nung nakaraang Biyernes, nagpunta sila doon, umuwi naman. Bumalik sila ng Sabado, umuwi rin. Dapat po dyan walang alisan, maghihintay ka ng kasama mo. Maghihintay ka ng mga susunod na grupo. Katulad ng ginawa namin, hindi kami umalis nung nag-EDSA kami nung November. And then nagsunuran na yung iba. Ang ginawa naman ng ibang mga grupo, na kuno ay mga Duterte groups, hinakot yung tao namin from EDSA to another location kasi meron din daw silang rally doon sa paborito nilang lokasyon. Binawasan pa ang tao sa EDSA. Para lang magkatao yung event nila somewhere. Alam niyo ba yun? Anong grupo yon? Sige nga, banggitin nyo dyan and saan yung location. Basta hinakot nila yung tao sa EDSA. And then, ayan nga po, yung iba, natapos na kami, Pasko, New Year, yung iba ayaw umalis. Ang panata ng mga naiwan sa EDSA, ang Everyday EDSA group, ay hindi sila aalis doon hanggat hindi bumababa yung iwi. And ganyan nga dapat po. Ngayong kinaka-Eric, gagawin na lang siguro nilang every Friday kasi again, kailangan po talaga ng funding whether we like it or not, kailangan po talaga ng pera. Kapag ka magrarally ng ganyan, syempre yung pagkain, pamasahe, and all the basic needs, 'di ba? Ay kailangan po talagang tustusan 'yan. Ngayon kaya nag-uunahan ng iba't ibang grupo at sa 13 araw po, mukhang makakaliwa yung grupo na to, we don't know. And I hope mag-succeed sila. Pero parang makakaliwa nga ito mga kababayan. Kasi may post on TikTok, nagka-trend na at 13, so Sabado, kung sila ay bababa, kung Biyernes si Ka Eric, and then Sabado, panibagong grupo, dapat po dyan walang alisan. Kasi, we have to learn from the past, people power. Hinabot sila ng 5 araw, maybe more, right? Yung people power 1 and 2, hindi umaalis. Ang dumagsa yung mga tao doon and naging usapin na, no, napabalita na all over the world. Kung kayo ay magrarally doon ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 7 ng gabi tapos uuwi kayo, ay kapag may sumunod sa inyo, tatama rin kung wala kayo doon. Tama? Thank you, Ate Bambi. Kailangan may aabutan yung mga susunod. Huwag kayong aalis. Baon kayo ng damit, baon kayo ng tubig, baon kayo ng pagkain, baon kayo ng pera. Hindi po madali ang mag-EDSA. Plus, may mga double agents pa. At nabanggit ko nga yan sa Princess Maui 2 at kung gusto nyo malaman, panoorin nyo mamaya ang replay. Okay, so merong naipost ang mahal na Reyna, mga kababayan. Babasahin ko lang at binanggit na nga rin to kanina sa live namin.
Spread this, sabi. We are starting People Power 3 on, hindi to at. Mali-mali naman. On September 13th. We do not want corruption anymore. Siguro dapat may exclamation mark. We finally opened our eyes. Fellow Filipinos, please gather at EDSA Quezon City on September 13. Hati po ito, no? May QC, may Mandaluyong area. Yan. Yung nasa Galleria po kasi, Robbins Galleria, parang Mandaluyong area pa yan. Please gather at EDSA Quezon City on September 13th. Ayun, tumama siya sa preposition. Let's show what we deserve. What the heck? Ipakita natin ang karapat-dapat sa atin. Ano yun? Please spread this awareness and so that many people can attend and be informed with this. Bring signs, mga placards, ganun, and posters about the ongoing corruption. Okay, People Power brings more contributions than you think. Anong contribution? Monetary ba ito? People Power brings more contributions than you think it does. Together we gather. Together we gather. Of course! Makakapag-gather ka when you are together. If we hold on together, I know. Sabi nung kanta. Alam niyo itong rally, mga kababayan, sa EDSA sa paparating na Sabado, itong People Power 3 daw nila, ang pagkakaalam ko dito, namimigay pa sila ng form. Merong fini-fill out na otahik. May fini-fill out pa na form ito, mga adat kuya. Like, sinispread nila, mini-message yata nila sa social media. Okay. Ay, ano to? Ito ba yun? Pakitama po ako ha, kung mali ako. Dali lang po, babasahin ko lang yung form. Wakasan ang korupsyon. Sabi, korupsyon. Sumama sa pagkilos, may ganong-ganong kuning-kuning. Makiisa kayo, isuot ang itim at pula bilang simbolo ng ating luha at ating laban para sa katotohanan. Sabi, teka muna, parang ganito yung ribbon ng kulay rosas ang bukas, right? Yung ribbon ng na dilaw, ganun yun Ito naman, iba kulay niya, yung pula at itim. No? Dati ang ribbon, dilaw dilaw. Tapos pinalta nila ng rosas. Kulay rosas ang bukas o kulay rosas ang pasas? Pasas? Diba? May paribon na gano'n na faint noon si Manay Lenny. Ipagdiwang natin ang pagkakaisa at ang di marahas na pag-aksyon tungo sa naman. Peace rally nga sa makabuluhang pamamahala according to Reforma Pilipinas. Tapos meron silang i-fill out mo ng form, maglalagay ka ng pangalan, magiging member ka, mag-a-attach ka pa ng 2x2 valid ID. Sila ba ito? Hello! Kasi pinapakalat po ito sa tapos ilalagay din yung recommendation kung sino ang nag-recommend sa'yo. May ganung ganap. Ganun ba? Kaloka naman ito. Alam niyo, ang sabi po nga ni John Writer dito, babasahin ko lang sa inyo. Ay, backed up by Dilaw? Ay, ang Dilaw ay hindi naman kalaban ni Ngiwi, di ba? Ang liberal or ang yellow or itong mga pink na dating yellow yan, hindi makalaban to ni Ngiwi, Baka ito ay gimmick. I don't know. Diyos ko, may aasahan ba tayo dito? Basahin ko lang ito sinabi ni John Writer. If the September 13 protest turned out to be liberal-backed, Bongbong Marcos and his family will be the most exposed. Their support base is thin and fatigued. Okay lang din pala kahit na dilawan ang rally sa Sabado, sa 13. Totoo, no? Ang supporters ni Ngiwi, parang bawas na at pagoda na. Kasi hindi naman sino bang supporters ni Ngiwi? Di yung mga loyalista, yung mga Marcos supporters. Hindi naman yung supporters ang mga DDS. Ang dilaw, confused, or ang pink, right? Kasi ang alam ng mga pink, anti-Marcos sila. Tapos yung kanilang mga leaders, De Lima, PFF Lenlen, kung sino-sino pang Trey Liling, di ba? Itong mga to, pink to, dilaw Bakit ngayon parang pro-admin na, pro-ngiwi na, nalilito na ang mga kakampings. Hello mga kakampings, confused. Rally nyo ba ito? So, but still, yun nga,
Hindi naman magaling na presidente si Ngiwi, nagsipagtandaan naman na yung mga loyalista ng magulang nila. Nangamatay na nga yung iba kasi siyempre, kaedad ni Madam Imelda yun, baka nga mas matatanda pa. 'Di ba? Kaedad nung senior. Yung ibang mga loyalista nangamatay na, nangarap at lahat na mapapaunlad ng pamilyang ito ang Pilipinas, hindi na nila inabutan na unlad. Kaungiwi, dami mong binigo, susumpa ka ng kalangitan, akala ng mga Pilipino ibabalik nyo ang golden era if it was golden age during your father's term. Tapos nangako ka pa sa amin ng continuity ng nasimulan ni tatay, di kong poke ng ina mo kang mambubudol kang yawa kang demonyo kang mangnyodik kang kagigil, di ba? Anyway, ito nga po, nag-uunahan na kung kaninong grupo ang magpi-people power kasi parang nagiging trend na to sa buong mundo, right? What's the other country? Yung Nepal, 'di ba recently sinunog nila yung bahay nung prime minister nila. Sunog pati asawa. Ay, gustong-gusto ko talaga may matustang palaka rin sa Pilipinas. Right? Sana matusta yung palaka, no? Inihaw na palaka ang kalalabsan. Yun nga, Indonesia, South Korea, what's the other one? Bangladesh. Aba, ang mga tao pumapalag. Pero syempre, backed up by Gen Zs ito. Itong mga bagong henerasyon ang pumapalag. Okay? Anyway, ano nang ginagawa ng mga matatandang henerasyon sa Pilipinas? Uy, kilos! Mahirap ng buhay, ayaw niyong kumilos. Or talagang mahirap kumilos. Nakakatakot din, ano? Tama yung sinabi ni Mahal na Reyna kanina eh. Right? Merong cardinal sin noong People Power 1. May taga-church. Kaya siguro inalis si Pastor Quiboloy. Ginawa ng paraan na makulong. Kasi pwedeng si Pastor Quiboloy ang magmala cardinal sin. Manawagan. Mahal pa naman ng, hindi lang KOJC ang pwede niyang, di ba? Yayain ni EDSA. Gusto naman ng mga Katoliko si Pastor Quiboloy eh. Kaibigan ni Tatay Digong. Wala ngayong ganyan religious figure na mananawagan, right? Hindi kasi pwedeng si VP Sara. Parang conflict of interest yon. Kasi kung mag-succeed ang people power, si VP Sara rin ang makikinabang. Ay, teka muna, makakasuhan ka, VP Sara. Hindi pwedeng siya. Ang pangit pating tingnan, parang unethical, alright? Na ikaw ang uupo kapag nag-succeed ang people power, ikaw ang mananawagan. Ay, bisyosa ka naman. Baka ganun-ganunin si VP Sara, di ba? So, mukhang yun nga ang reason, no? Kaya in-eliminate si Pastor Quiboloy. Sino ngayon ang tatayong religious figure na mananawagan? Ang CBCP, dilaw na dilaw at mukhang pro-ngiwi na ngayon. Ang Catholic Church na yun, pro-admin. Pati maasahan. Okay? Tanggap ng mga pari na nagtuturo ng pagpapakabanal, pagpapakamakatao, na ninanakaw ang pera ng gobyerno. Ayan, kalat na kalat. Nag-aaway na nga ang Senado at lower house. Nagbabatuhan na nga ng putik, tahimik pa rin ang simbahang Katoliko. Bakit tayo umaasa sa Catholic or sa Catholic Church? Kasi ito, ang Catholic Church, ang pinakamalaking at may pinakamaraming miyembro na relihiyon sa Pilipinas. Pumapangalawa lang yata ang iglesia eh. And then, yung mga kapatid nating mga Muslim. Katoliko ang pinakamarami sa Pilipinas. At kapag nanawagan naman ang Catholic, sasama ang mga Christian religions, iba pang mga Christian groups. Right? Wala. Tahimik sila. Ano ba itong... Wala tayong maasahan, no? No wonder pakonti ng pakonti ang mga parishioners ng Simbahang Katolika. Anyway, some observers might even speculate that elements of the so-called deep state see him as having lost legitimacy because of corruption issues. So, nakikita na nila, no, na parang singiwi, wala nang kwenta to. Malala ang korupsyon. Baka kailangan ng Sara and Dutertismo movement. Ang Dutertismo movement, nag-iimbento naman si Jan Writer. Parang Dutertista rin.
Sara and the Dutertismo movement will not share this vulnerability. Their strength rests in a far broader and deeper reservoir of popular support. Bongbong and his circle miscalculated badly when they placed trust in sworn adversaries. History truly has a way of settling accounts high. Sabi, by the way, forgot to mention that the TikTok posts are framing the upcoming protest as People Power 3. Ito daw paparating yung Sabado, yung sa September 13. So, kung back up po ng deep, hindi ba binanggit dito ni ano? Ang sabi kasi din ni John Writer, sa isang post pa niya, ang rally, mukhang sino ba nagsabi? Baka si Sas din. Either Sas or John Writer ang nagsabi na ang rally po sa Sabado ay smells fishy. Naaamuyan nila ng kalangsahan. Parang may something. Parang may money involved. Baka nga, ipa-finance na ng Anemica. Kung ano mang entity ang meron sa Anemica. Not necessarily yung bansang Anemica or yung Trump administration. Katulad yan, may deep state. Baka mamaya back up pala ng CIA. Kasi ang 1986 EDSA Revolution, back up yun ng CIA. Allegedly. Kaya nag-succeed. Kaya kung gustong mag-succeed itong rally ngayong Sabado as the People Power 3, the next People Power, ay baka i-back up nga ito. At nag-uunahan na ang iba't ibang grupo para sila ang magkamal ng datswang. Kasi kung kayo ay motivated by money, paano tayo mananalo? Pero of course, real talk, kailangan talaga ng panggastos. Hindi naman pwedeng yayain mo ang tao dyan, tapos di mo pakainin. Right? Uuwi yan. Mapabawasan ang ang crowd nyo. Kukonti. Diba? Uuwi. Diba? Kailangan nila magtrabaho, kailangan maghanap buhay, ginugutom doon. Pero again po, kung pupunta kayo, huwag kayong masyadong umasa na pakakainin kayo. Magkusa kayong magbaon ng sarili nyong pagkain, tubig, damit, lalo na. Kasi iba nga, nung nagdiwasan kami, may mga bit-bit na ng mga bags, may mga bit-bit ng galon ng tubig. Ready na sila. Nga lang at uwi ng uwi. Pagpatak ng alas 10, uwi. Balik na lang tayo sa susunod na wave, sabi. Rally hanggang 2028 pala ang gusto. Ano ba yun? Dapat dito isang bagsakan. Okay? Anyway, mga ate at kuya, lahat tayo biktima ng mga magnanakaw. Sindikato na, sabi nga ni Toby Chanko, sindikato na ang buong gobyerno. Sino ang nilalamangan nilang lahat ng nasa pwesto? Tayo. Tayo mga Pilipino ginagatasan. Okay? Matik na kaltas sa sweldo natin ang buwis. Matik na dagdag sa binibili nating mga products and services. Matik na dinadagdag sa mga utilities natin, tubig, kuryente, internet, matik may mga taxes yan. So, tapos mapupunta sa kanilang bulsa. Ay punyeta. Nagsisipagyamanan ng mga hayop, tayo pahirap ng pahirap. Hindi naman nagmumura ang bilihin kasi nga inutil ang nakaupo. Hindi ba pababa ang presyo ng bilihin? So, lahat tayo biktima, maybe we should unite. And I hope kapag nasimulan, huwag aalis. Di ba yun ang sinabi ko? Pagpunta dyan, walang uuwi. Kasi, okay, fine. Ang gagawin ni Naka Eric maybe ay pabalik-balik every Friday. Pero kung sa ngayong Biyernes na paparating, ay may susunod na event ng Sabado, sunod-sunod na yun. Katulad ng mga nakaraang people power na hindi umaalis. Dumarami ang mga tao kasi usapin na napapabalita na may mga nakikiusyoso, may mga gustong sumama. Yung mga supporters ni Tatay Digong, sa tingin ko ako na nag-EDSA nga kami, nagsipagluwasan yung mga taga Mindanao Pero hindi man ganun karami, pero may mga taong nag-effort. They wanna be part of history. Kita nyo na nag-EDSA kami, doon na nga nag-celebrate ng birthday yung iba. Ganon dapat. Kasi historical yan. If it's gonna be the People Power 3, di ba? Huwag kayong aalis. Hanggat hindi bumababa or tumatalsik ang yawa. Agree? Ay, comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.